Our lesson number 1 is entitled Panalangin. Alam natin na mahalaga ang panalangin at ang prayer sa buhay nating mga tao. Because through prayer, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. At sa pamagitan naman ng pagbabasa ng Biblia, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Pero hindi alam ng iba kung ano nga ba talaga ang value ng panalangin sa buhay ng isang tao, lalo na ng isang Kristiyano. Paano ba dapat tayo nakikipag-ugnay sa Diyos? And let us dig deeper about this topic. Sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 12, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Napakaganda ng sinabi ng salita ng Panginoon dito. Ilang action words na makikita natin dito. Number 1, tatawag, lalapit, at dadalangin. Yung una ay yung tumatawag ka pa lang sa Panginoon. Yung pangalawa, yung pagkalapit ay yung may kasama ng aksyon na iyong ginagawa. Not just praying, but with works. At yung pangatlo, yung tinatawag nating dadalangin. Ito yung tinatawag nating yung surrender talaga sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na pag nagpe-pray ka, lahat ng mga bagay na gusto mo ay ibibigay ng Panginoon. Dahil hindi naman lahat ng bagay na gusto natin ay tama. Tama, di ba? Hindi naman lahat ng bagay na gusto nating mangyari ay dapat talagang mangyari. Parang sa mga anak lang natin. Kapag yung mga anak natin ay merong mga bagay na hinihingi, alam natin na hindi lahat ng bagay na hinihingi nila ay dapat nating ibigay. That is why we also have to understand na ang Diyos, alam niya kung ano yung best para sa atin. At alam niya kung ano yung isasagot niya sa atin. So ngayon, tignan natin, bakit nga ba mahalaga na manalangin ang isang tao? Sabi dito, ang puso ng panalangin ay ang pakikipagniig ng ating puso. Ang pinaka-point of prayer is not to have the things that we want. It's not to get the things that we desire, but to be closer to God. The point of prayer, mga kapatid, ay magkaroon ka ng personal na pakikipag-usap at communication sa Panginoon. That is the heart of prayer. Yung para bang isa kang bata na lumalapit ka sa iyong tatay. Tingnan niyo si Jesus, yung example na ipinakita niya when he prayed to the Father. Madaling araw pa bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon nanalangin siya. Grabe, no? Madaling araw, solitude, tapos nag-pray sa Ama. In Luke chapter 6 verse 12 to 13, nang panahong yon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. So dito makikita ninyo yung example na pinakita ng Panginoon na bago ka pumili, bago ka mag-decide, napaka-importante na ikaw ay humingi ng prayer, gabay mula sa Panginoon. Napaka-importante ng example na makita natin ito. Kasi ang sabi ni Apostle Paul in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, magsipanalangin kayong walang patid. Alam niyo ba ibig sabihin ng salitang walang patid? Ibig sabihin yan walang tigil. Hindi sinasabi ng Bible na huwag kang tumigil na 24/7 dapat nagpe-pray ka ng dire-diretso. Kundi sinasabi dito ng Bible na gawin mong habit, gawin mong isang bagay na normal sa buhay mo na maya't maya kang lumalapit sa Panginoon. Ito yung sinasabi dito na magsipanalangin kayong walang patid. Huwag kang tumigil kahit may mga panahon na para bang hindi ka naririnig ng Panginoon, kahit may mga pagkakataon na para bang ang hirap-hirap ng sitwasyon, kahit may mga pagkakataon na ikaw ay sobrang pinagpapala ng Diyos, huwag kang tumigil na manalangin because it should be a habit in your life. Dapat bilang isang Kristiyano, katulad ng paghinga ng isang tao, ang pananalangin ay parte ng buhay mo. Pero pag ikaw ay nagpe-pray, ito yung mga bagay na ayaw ng Panginoon pagdating sa prayer. No? Ito yung number 1, take note. Pag nagpe-pray ka, hindi yan dapat para magpasikat. Yan. Sabi ng Matthew 6:5, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Minsan dangerous yan eh. Yung part na yun, lalo pag pinagpe-pray ka sa harapan, di ba? Ang dami mo mga mabulalaklak na mga salita na sinasabi. Pero alam mo, nais ng Panginoon that when you pray, totoong-totoo yung puso mo. Totoong-totoo yung puso mo. Hindi para magpasikat sa iba, kundi para makausap mo siya. Pangalawa, hindi dapat mechanical.
'di ba? Ang prayer ay hindi dapat paulit-ulit na sinasabi ng para kang isang robot na minemorize mo na lang, walang masama na i-memorize mo, lalo na yung mga prayer sa Bible. Pero yung mga prayer, pag paulit-ulit mo lang sinasabi, mechanical ka na lang, hindi na yan pakikipag-usap sa Panginoon. Para ka na lang sirang plaka. Sabi ng Matthew 6:7, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. So dito makikita natin na nais ng Panginoon na makipag-usap sa iyo ng normal. He wants you to be closer to Him and to be intimate with Him when it comes to prayer. So, hindi para magpasikat at hindi mechanical. So, Pastor, paano ako magpe-pray? Diba? Paano ako magpe-pray? Paano ba dapat tayo mananalangin? Number one, ang panalangin natin ay simulan natin sa tinatawag nating pagpupuri. Yan. Or sa English ay adoration. Praising the Lord. Tingnan niyo yung example na pinakita ni Jesus in Matthew chapter 6. Sabi niya doon, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So dito makikita ninyo, nung nagpaturo yung mga disciples paano mag-pray kay Jesus, ito yung paraan ipinakita ng Panginoon. In Matthew chapter 6, ito yung salita, ito yung panalangin na kilala natin sa Pilipinas na Ama namin. No? Itong Ama namin na ito na panalangin, okay ito na i-memorize natin. Okay ito na sabihin natin. Pero kung sinasabi natin sa Diyos ito, nang hindi natin naiintindihan, mali yun. Di ba? At ito ay isang example na pinakita ng Panginoon, papaano tayo mananalangin, hindi ito yung dapat natin laging sinasabi. This is a pattern. Notice, yung sinabi ng Panginoong Hesus dito, Ama namin. Ibig sabihin niyan, gusto ng Diyos na lumapit ka sa Kanya bilang anak at siya bilang tatay mo. Di ba? Kasi yun yung connection na gusto mabuo ng Panginoon sa iyo. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Notice, in this particular start of his prayer, ay pinuri niya ang Panginoon. Alam mo, pag sinimulan mo kasi sa pagpupuri ang panalangin mo, mas nararamdaman mo na ang Diyos ay malaki ang kaya niyang gawin sa buhay natin. So, pagsisimula ka when you pray sa pagpupuri sa Panginoon. Pangalawang pattern na pinakita ni Jesus when it comes to prayer ay yung pagpapakumbaba. Yan. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So, importante that when you pray, nandun yung tinatawag nating humility. Ganda ng picture dyan, no? A white flag. Ibig sabihin ng white flag is surrender. So when you pray sa Panginoon, hindi ikaw yung nagdedemand sa Diyos na, Panginoon, ito yung gusto ko ha. Kung hindi, Lord, ito po yung nais ko. Pero kung meron kang kalooban na mas maganda at kung ano man po ang sabihin mo, susunod po ako. Kasi tayo yung lumalapit sa Diyos eh. So importante that when you pray, nandun yung tinatawag nating humility. Remember that God gives grace to the humble. Importante din that when you pray, nandun yung pagtitiwala. Yeah. Sabi ng Matthew 6:11, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Di ba? Notice ang sinabi dyan ng verse is bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Hindi niya sinabing linggo-linggo, hindi niya sinabing sa taon-taon, kundi sinabi niya araw-araw. Kasi gusto ng Panginoon na araw-araw lumalapit at nagtitiwala ka sa Kanya. So, importante that when you pray to the Lord, nandun yung tinatawag nating faith. Kasi ang sabi ng Bible, it is impossible to please God without faith. Lalapit ka sa Panginoon nang hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Nakakahiya naman yun, di ba? Siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Walang imposible sa Panginoon. At syempre, when you pray, napaka-importante din na paghingi ng tawad at pagpapatawad. Matthew chapter 6 verse 12. Sabi ng Bible, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Alam mo ba na ang kalooban ng Panginoon para sa iyo ay mabuhay ng malaya? Hindi lang malaya sa kasalanan, kung hindi malaya ka din mula sa mga bagay na maaring sumira sa buhay mo, katulad ng galit. At isa sa mga bagay na nais ng Diyos para sa iyo ay when you pray, hindi ka lang humingi ng tawad sa kasalanan mo, kundi humingi ka ng lakas sa Diyos para mapatawad din yung mga tao na nakagawa ng mali sa iyo. Kasi sa totoo lang, kapag ikaw ay hindi nagpapatawad, ang tunay na nahihirapan at nakakulong sa puso na yan ay ikaw. So napaka-importante that a Christian
should seek forgiveness, and also should forgive people. Kaya tayo humihingi ng tawad sa Panginoon para maayos yung ating fellowship sa Panginoon. Pag ikaw ay tinanggap mo na si Kristo sa puso mo at nakagawa ka ng kasalanan, pinatawad ka na ng Diyos dyan eh. Pero kailangan mo pa rin humingi ng tawad para yung tinatawag nating masayang relasyon mo sa Diyos ay nandun. 'Di ba? Ang nawawala kasi whenever we sin, kapag tinanggap mo na si Jesus, hindi naman nawawala yung kaligtasan mo eh. Ang nawawala ay yung kagalakan ng iyong kaligtasan. Katulad ng sinabi ni David, Lord, restore to me the joy of my salvation. So napaka-importante that when you pray, parte nun ay yung paghingi mo ng tawad sa Panginoon. At humingi ka rin ng lakas sa Diyos para makapagpatawad ng ibang tao. At syempre, pagtatagumpay sa tukso o kasalanan. Napaka-importante niyan. Kasi sabi ng Matthew 6:13, huwag mo kaming hayaang matukso kung hindi iligtas mo kami sa masama. Humingi daw tayo ng tulong sa Diyos through prayer na magtagumpay laban sa mga temptations sa ating buhay. So, ito pala yung mga bagay o mga pattern na nais ng Diyos na mangyari sa panalangin natin, no? Hindi para i-memorize, kundi makipag-usap ng totoong-totoo sa Kanya, makipag-usap sa Kanya ng may pagpupuri, ng may pagpapakumbaba, ng may pagtitiwala, ng may paghingi ng tawad at pagpapatawad, at tumingi din tayo ng lakas sa Panginoon na magtagumpay laban sa mga tukso at sa kasalanan. Kaya humingi ka ng lakas sa Diyos, Lord, help me to overcome the sin. So mag-start ka. Panginoon, napakadakila mo, sobrang buti mo, Ama, sa buhay ko. Sobrang nagpapasalamat ako dahil nandito ako ngayon dahil sa iyong biyaya. Yun na, nagpapakumbaba ka na. Lord, naniniwala ako na walang imposible sa inyo at ngayong mga pagkakataong ito, meron akong dinidesire, meron akong hinihingi. Itong bagay na ito, ay inalalapit ko sa iyong trono. And then, pagkatapos mong sabihin yan, sabihin mo, Panginoon, yung tulungan mo ako na magpatawad. Patawarin mo din naman ako sa mga bagay na nagawa ko sa buhay ko. At Panginoon, tulungan mo ako magtagumpay laban sa mga tukso na pagdadaanan ko sa araw na ito. Help me, Lord God. In Jesus' name, I pray. Amen. Yung simpleng conversation na yun sa Panginoon, maganda yan, maya't maya mangyari sa buhay mo. Pero pwede ka rin naman manalangin na habang nakadilat ka. Okay lang yan. Kasi yung essence naman ng prayer ay yung pakikipag-usap sa Panginoon. Pero kung gusto mong mas gawing intimate, maganda yung ano eh, you close your eyes, you go into a solitary place, and then speak to the Lord. Kasi pwede ka naman makipag-usap sa Panginoon 24/7 eh. Yan yung kagandahan at privilege na binigay sa atin ng Panginoon. Yung makipag-usap tayo sa Kanya kahit anong oras. Pwede tayo lumapit sa Panginoon. Wow, what a privilege that we have today. Pero alam mo ba, na ito madalas, yung nagiging hadlang sa panalangin. Number one, yung tinatawag nating suliranin sa pamilya. Pangalawa, kulang sa pananampalataya. Yan. For without faith, you cannot please God. Pangatlo, mga kasalanang hindi napagsisihan, unconfessed sin. Kasi yung, alam mo yun, yung sweet relationship mo sa Panginoon, hindi mo nasasabi sa Kanya, hindi ka nagiging honest sa Kanya kasi ang layo-layo ng puso mo sa Kanya. Hindi pagpapatawad and forgiveness. Panalangin mali ang motibo. Panginoon, sana kunin mo na siya. Medyo yung mga panalangin na ganun. Alam mo, hindi maganda na pag nananalangin tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos, tas mali yung motibo ng ating puso. Napakahalaga that when we come to the presence of God, we come with humility. We come who we are, as we are, to the throne of His grace. At dumulog tayo sa Panginoon. Hindi binabago ng ating panalangin ang Diyos. Bagkus, binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tandaan mo yan. Hindi binabago ng ating panalangin ng Diyos. Hindi natin kayang baguhin ng Diyos. Diyos eh. Diba? May sarili siyang pag-iisip. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. Siya pinakamatalino sa lahat. Pero whenever we pray, prayer changes us. It humbles us. It changes our perspective. Binabago ng Diyos
ang sirkumstansya natin, ang sitwasyon natin. Bakit? Kasi humihingi tayo ng tulong sa Kanya and God steps in. Siyempre, prayer connects you to God. Kapag konektado ka sa Panginoon, mas maiintindihan mo at mas maririnig mo ang kalooban niya para sa buhay mo. Pag-isipan mo to. Kung gusto nating umusad sa ating pananampalataya, matuto tayong makipag-usap sa ating makalangit na Ama. So I am challenging you, since you are a Christian, huwag kang mahiyang mag-pray. Okay? Mag-pray ka sa Panginoon, maya't maya, makipag-usap ka sa Kanya, balikan mo tong lesson na ito, kung naguguluhan ka o meron ka mga bagay na gustong maintindihan about prayer, at gawin mong habit ang paglapit sa Panginoon. Kasi kung gusto mong lumago sa iyong relasyon sa Diyos, kailangan mong palaguin ang iyong pakikipag-usap sa Panginoon.